paano yung maniligaw mo? Parang pinagbagsakan ng langit at lupa yung mukha ah. Tapos, yung hawak na bulaklak kanina, tinapon nilang basta-basta sa kalsada. Takang tanong ng kaibigan kong si Lucy sa akin nang pumasok siya sa bahay namin. Bagot ko siyang sinulyapan kasabay ng pagkibit ng balikat ko. Grabe ka na Allison ah, mukhang binasted mo na naman yata yung tao. Marahan niya akong pinalo sa braso matapos niyang kumuha ng mansana sa mesa at prenteng umupo bago kagatan ng mansanas niya. Ano bang gusto mong gawin ko? Paasahin ko lalo? Hindi ako ganun. Nagiging prangka lang ako para hindi na maghintay. Sinabi ko lang na tigilan niya ng kakahabol sa akin. Dahil hindi naman siya aso. Sinasayang niya lang yung oras niya sa akin. At isa pa, wala akong plano na magkaroon ng nobyo o kung ano pa mang kafling sa buhay. Dahil perwisyo lang naman sila. Papasok lang ako sa isang relasyon kapag naramdaman ko yung parang fireworks ba? Tsaka yung sinasabi nilang love at first sight na may kasamang lust. Ay, iba rin. Well, good luck na lang kung makatagpo ka ng ganyan, no? Anyways, kamusta pala yung grocery store mo sa bayan? Marami na bang customer? Hindi ko masabing okay at mabenta kasi mangilan-ngilan lang ang pumasok. Ewan ko ba? Di hamak na mas mababa ang patong ko sa mga paninda ko kumpara sa mga ibang store. Pero hindi pa rin dinadagsa. Sana lang hindi ako malugi dahil madidismay ako si Papa. Umupo ako sa tabi ni Lucy at inabutan siya na ginawa kong sandwich. Salamat. Anya. Itinabi niya na muna ang nakakalahati pa lang na mansanas at kinuha ang sandwich niya tsaka yun kinagatan. Bakit hindi mo na lang kasi pamahalaan ng hasyenda niyo? Wala namang ibang mamamahala doon pagdating ng araw dahil ikaw lang naman ang nag-iisang anak. Napakalawak ng lupa na tinataniman ng mga tao niyo. Tumatanda na rin si Tito Joaquin. Baka oras na rin para maging senyora ka ng hasyenda niyo, no? Kesa yung umasa ka na lalagot asensong yung grocery store mo na marami namang kakumpetensya. Opinion ko lang to ikaw pa rin ang magdidesisyon. Napaisip naman ako sa mga sinabi ni Lucy. May punto siya. Pero kasi parang hindi ko kayang pamahalaan ng napakaraming tao. Lagpas 100 ang mga tao ni Papa sa hasyenda. Ang kalahati ay magtatanim ng mga prutas at gulay, habang ang kalahati na may nasa mga hayop na katoka. Pag-isipan mo, okay? Tinapik ako ni Lucy sa braso. Tipid lang akong ngumiti sa kanya at kinagatan na rin ang sandwich ko. Thank you sa pa-breakfast, Ali Una na ako. Dadalawin na ulit kita bukas. Dadalawin daw. Makikiagahan ka lang ulit bukas eh. Ihirap ko sa kanya. Napakatamad ng babaeng to na maghanda ng sarili niyang agahan tuwing umaga. Grabe siya Give and take naman ang ginagawa ko Libre mo agahan ko tapos ako naman ang sagot ng dinner mo. Ngusong depensa niya. Natawa naman ako. Oo na, sige na. Baka malate ka pa sa trabaho mo. Sige na, ingat ka. Hinatid ko na siya sa labas. Ikaw din. Kumaway na siya sa akin at patakbong bumalik sa bahay nila na 10 metro lamang ang layo dito sa bahay ko. Mas pinili kong magrenta ng bahay malapit mismo sa bahay ng kaibigan ko para kahit papano ay nakakabanding at nakakapagkwentuhan pa rin kami kahit na parehas kaming busy sa kanya-kanya naming mga buhay. Medyo nahirapan pa ako noong kumbinsihin si Papa na humiwalay ako sa kanya dahil gusto kong maging independent upang sanayin ang sarili na wag umasa sa iba, lalo na sa mga magulang ko. Isinarado ko na ang pinto at nagtungo sa hapag upang ligpitin ang pinagkainan. Hinugasan ko na rin ang mga iyon bago ako pumanhik sa kwarto ko. Naligo na ako at nagbihis at handa na sanang gumayak nang makatanggap ako ng tawag kay Papa. Oh, Papa, napatawag po kayo. May problema po ba? May kailangan po ba kayo? Sunod-sunod kong tanong nang sagutin ang tawag nito sa akin. Narito sa bahay si Gabriel. Umuwi ka na muna para makapagkamustahan naman kayo ng nag-iisang anak na binata ng ninong mo. Huling kita nyo pa noong 10 taon ka pa lamang. Dumiretso ka na rito. Hihintayin kita anak.
Pagkasabi ay ibinaba na ni Papa ang tawag. Ni hindi man lang ako hinintay na makatugon. Ano na naman kayang kailangan ng Gabriel na yun at sumadya pa talaga sa bahay namin. Nakamot ko na lamang ang bato ko dahil masasayangan ako ng araw nang dahil lang sa lalaking yun. Ano naman ba kung dumating siya? Kailangan ko ba siyang i-warm welcome? Ay, storbo sa negosyo ko. Naiiling kong reklamo at idinaya lang numero ng tao ko sa grocery store. Marisa, pwede bang ikaw na munang bahala sa store? Kailangan ko kasi umuwi sa amin dahil pinapauwi ako ni Papa. May duplicate key ka naman, di ba? Oo, meron po ma'am. Papunta pa lang po ako sa bayan. Ma'am Allison, kailan po pala kayo makakabalik? I don't know pero hindi naman siguro ako doon naabuti ng 1 linggo sa amin. O sige na, ibababa ko na. Mag-iingat ka at maging wais na bantay para hindi tayo masalisi. O sige na, bye. Pinatay ko na ang tawag at isinilid sa bagang cellphone ko. Kinuha ko ang puti kong sombrero at iniligay sa ulo ko. Kinuha ko na rin ang susi ng sasakyan at lumabas na. Sarado na ang bahay nila Lucy at tiyak kong nakaalis na siya. Tsaka na lang ako sa kanya magsasabi na uuwi ako sa amin kapag nandun na ako. Inabot din ng 2 oras ang biyahe ko bago narating ang hasyenda namin. Papa, nagmano ko rito at yumakap. Nasa loob si Gabriel. Halika't nang makapagkamustahan naman kayo. Magiliw akong iginiya ni Papa sa living room kung saan nanonood ng NBA ang isang lalaking nakatalikod sa amin. Gabriel, iyo, narito na si Allison. Pagkuha ni Papa ng atensyon nito. Dahan-dahan naman itong tumingin sa amin at nang magtagpo ang mga mata namin ay may kung ano kong naramdaman. Parang bigla kong kinabahan. Namawis din ang mga kamay ko. Papaanong ang lalaking payatot noon ay simpatiko na ngayon. Maging ang pagtayo niya ay naging slow-mo sa paningin ko. Tinupi niya ang kwelo at matamis sa aming ngumiti. O mas tamang sabihin na, sa akin lang. Dahil sa akin lang nakatutok ang kayumanggi niyang mga mata. It's nice to see you again, Ali. Baritonong sambit nitong mas lalo lang nagbigay ng abnormal na tibok sa puso ko. Anak! Siniko ako ni Papa kaya't nabalik ako sa realidad. Tulala ka na riyan. Nang aasar ang ngiting nakaukit sa labi ni Papa, kaya't umayos ako ng tayo. Nabigla lang ako, Dad. Hindi ko kasi siya nakilala. Payatot siya noon Patpatin kaya't nagulat talaga ako nang makita siya. Paliwanag ko. Gusto ko kasing ma-impress sa akin yung babaeng palaging pinapansin noon ang physical appearance ko. And now, I've finally seen her impressed. Brusko nitong sabi. Medyo nayabangan ako sa tono niya, kaya't inirapan ko siya. Alam ko na ako ang pinatutungkulan niya. Dahil kinakansyon ko talaga noon ang halos butot balat niyang katawan. Ikaw din, ang laki ng binago mo. Hindi ka na mataba. Pahabol nito. Bigla namang lumaki ang butas ng ilong ko sa sinabi niya. Ano? Sino mataba? Hindi ako mataba noon Healthy lang ako. At ikaw naman, payatot. Pagmamaldit ako sa kanya. Parehas tuloy silang natawa ni Dad. Oh goodness, ang sarap sa tenga ng tawa niya. Ano bang meron sa lalaking to at nakakaramdam ako namang hindi maipaliwanag na damdamin. Hindi ka pa rin nagbabago. Naiiling ngunit nakangiti pa rin niyang sabi. Lumapit siya sa akin at naglahad ng kamay. I'm happy that we've finally met again. Tinignan ko lang ang kamay niya. Bakit naman napakaugat? Hindi ko rin alam. Sambit nitong ikinakunot noo ko. Ha? Anak, nasabi mo. Bulong sa akin ni Papa. Nakagat ko ang labi ko dahil sa pagkapahiya. Baka kung ano nang isipin nitong lalaking to. Bakit ba kasi nasabi ko yun? Nasa isip ko lang yun Nangangalay na ako. Anito? Sorry. Tinanggap ko ang kamay niya. Grabe ang lambot. Mas malambot pa yata ang kamay niya kaysa sa kamay ko. Napaigtad na lang ako ng marahan niyang pinisilang kamay ko. At ewan ko lang kung tama ba o mali pero yung tingin niya ay parang inaakit ako.
Binawi ko ang kamay ko sa kanya't dumistansya dahil para niya na akong hinihipnotismo. Tumikim ako bago tumingin kay Papa. Hanggang kailan po ba siya rito? Hanggang kailan ka nga ba dito, iho? Baling ni Papa rito. Hanggat hindi sa akin lumalambot yung babaeng sadya ko rito. Sagot nito habang nakatingin sa akin. Hindi ako asyumera pero bakit parang nararamdaman ko na akong tinutukoy niya? Tumikim na lang ako dahil bigla-bigla na lang akong pinagpapawisan. Never in my entire life na nangyari to sa akin. Ngayon lang talaga. Ano bang meron sa iyong lalaki ka? Bakit ba naaapektuhan ako sa mga malalagkit mong tingin? Magpapahinga lang po ako, Papa. Bababa na lang po ako kapag oras na para kumain. Paalam ko at hindi na hinintay pang sumagot si Papa. Umatras na ako at dire-diretsyong naglakad patungong hagdan. Gabriel Sarmiento's point of view. Si Allison ba ang tinutukoy mo, iho? Naibaling ko kay Tito Joaquin ang atensyon nang bigla itong magtanong matapos mawala sa paningin namin si Ali. I like Allison, Tito Joaquin. Noon pa man ho. Kung hindi lang ho ako noon kinakailangang chemotherapy at halos sumira na sa ospital dahil dun sa cancer ko noon ay hindi ko talaga siya iiwanan. Nangako ako sa kanya 15 years ago na hindi siya iiwan at mananatili sa tabi niya para protektahan siya sa mga bully na bata noon. Kaso hindi ko natupad. Pero ngayon pwede na. Pwede ko nang tuparin yung ipinangako ko noon sa kanya. Seryoso kong sagot. 10 taon na rin nang maging cancer-free ako. Akala ko noon, hindi na ako bibigyan pa ng mahabang buhay dahil yung mga nakasama ko sa ospital na may mga cancer din ay nawala na. Hindi nila kinaya. Pero papaano ang babaeng gustong ipakasal sa'yo ng ama mo? Hindi ba't kasunduan na ng 2 panig ang pag-iisang dibdib nyo ng anak ng gobernador ng lungsod ninyo? Hindi ho ako magpapakasal sa babaeng hindi ko naman mahal. May paninindigan kong sagot. Wala akong tutol at hindi kailanman tututol sa kung ano man ang nararamdaman mo para sa anak ko, iho. Ngunit sana huwag mong sasaktan ang damdamin ng anak ko. Wala pa siyang nagiging nobyo. Sakali mang maging kayo ay ingatan mo sana siya. Ihahabilin ko na rin muna sa iyong dalaga ko dahil kailangan kong asikasuhin ang negosyo ko sa Maynila. Nagkakaroon umano ng problema doon dahil may nakapasok na anay. Kailangan kong alisin ang anay nang hindi tuluyang masira ang pundasyon. Kailangan niyo ho ba ng tulong? Hindi na. May solusyon na ako. Tumango ako at tinapik-tapik naman ako ni Tito Joaquin sa braso. Kailan po ang alis niyo? Tanong ko kapag Juan. Mamayang gabi na. Kaya ako rin pinauwi ang dalaga ko dahil magpapaalam ako sa kanya. Kapag nga pala nagpumilit na bumalik sa kabayanan, ay samahan mo. Meron kasi siya doong pinapalakad na maliit na negosyo. Ako na pong bahala, Tito. Sagot ko. O siya, maiwan na muna kita, iho, dahil kailangan ko pang ayusin ang mga dadalhin ko sa pag-alis. Maya-maya sasabihin ko na rin kay Allison ang pag-alis ko mamayang gabi. Tumayo na ito't ganun din naman ako. Ayokong maupo lang sa harap ng malaking screen. Nakakabagot masyado. Gusto kong lumanghap ng sariwang hangin. Ayain mo si Allison kung gusto mong lumanghap ng sariwang hangin sa labas. Mukhang botong-boto kayo sa akin, Tito ah. Pabiro kong sabi. Naglalakad na kami ngayon at paakyat na ng hagdan. Kahit sinong magulang ay magugustuhan ka. Bukod sa successful ka na sa buhay, napakabait mo pang binata. Idinantay nito ang braso sa balikat ko. Natawa naman ako sa pagpuri nito sa akin. Thanks, Tito. Huwag sana akong pahirapan ng dalaga nyo. Hindi ko na yan masasagot, iho. Inalis na nito ang kamay dahil nasa tapat na ito ng kanyang silid. Nasa dulo ang kwarto ni Allison. Katukin mo na lang. Sige ho. Pumasok na ito sa kwarto niya habang ako naman ay nagpatuloy at huminto lang nang tumapat na sa kwarto na itinuro sa akin. Allison, gising ka ba? 3 beses kong kinatok ang pinto ng kwarto niya. Kakatok pa sana ako dahil walang sumasagot nang biglang bumukas ang pinto. Hi, ngiting bati ko sa kanya. Istorbo ka, matutulog na sana ako eh. Kunot noong sambit niya. Lumabi pa siya na mas lalong nagpangiti sa akin.
She's kinda cute pero mas lamang yung natural niyang ganda. Maglakad-lakad tayo sa labas para na rin makalanghap tayo ng sariwang hangin. Aya ako sa kanya. Hindi mo ba kayang maglakad at lumanghap ng hangin ng mag-isa? May pagkataklesa niyang tanong. Hindi eh. Gusto ko kasing kasama ka. Kinindatan ko siya tsaka ako kinagat ang ibabang labi. Bigla-bigla na lang nag-init ang magkabilaan niyang pisngi. Hindi ko tuloy mapigil ang pisilin ng dalawa niyang pisngi. Aray! Reklamo niya. Sorry. Ikikiss ko na lang. Akma ko na sana siyang ahagkan sa labi nang mabilis siyang umiwas. Pilyong ngiti tuloy ang sumilay sa labi ko. Ayokong maglakad-lakad ngayon. Next time. Hindi ko na siya pinatapos dahil binuhat ko na siyang palabas. Parang bagong kasal ang klase ng pagbuhat ko sa kanya. Gusto kong matawa nang mamula ang buong mukha niya. May paa ako. Kaya kong maglakad. Ibaba mo na ako. Utal-utal niyang sabi. Tsaka na kita ibababa kapag nasa labas na tayo. Mahirap na. Baka madapa ka pa. Matapilok o kung ano pang disgrasyang pwedeng mangyari habang pababa tayo ng hagdanan. Paus kong sabi. Pinasadahan ko ng dila ang labi ko bago ko yun kinagat. Kita ko ang paglunok niya bago umiwas ang tingin. She's affected. Naaapektuhan siya't natutuwa ako doon. Oh, paano ka ihat buhat-buhat ka nitong pogi ninyong bisita? Tanong ng sumulpot na si Manang Minerva. Dahan-dahan ko namang ibinaba si Allison na aligaga ang mga mata. Baka ho kasi madapa o di kaya matapilok habang pababa kami ng hagdan, Manang. Kaya ako po binuhat. Ako na ang sumagot dahil mukhang walang makapang salita si Allison. Imbis na magsalita, ay malisyosang ngumiti sa amin si Manang. Saan pala kayo pupunta? Maglalakad-lakad lang po, Manang, dyan sa labas. Sagot ko. Naku, tamang-tama. Dahil anihan namang ubas ngayon. Pwede kayong tumambay doon. Magandang tanawin doon sa taniman. Presko din ang hangin. At hindi doon mainit dahil napapalibutan ng mga punong mangga. Nahitik ngayon sa bunga dahil buwan ng mga mangga ngayon. Ngayon na po palang anihan. Naghanda po ba kayo, Manang, ng mga makakain ng mga tao natin? Tanong ni Allison. Ay oo, nagpabili pa nga sa akin ng papa mo ng isang buong kinatay na baboy dahil marami-rami ang kailangang pakainin. 2 putahe pa ang kailangan naming lutuin. Maya-maya'y dadalhin din namin ang mga pagkain doon. Ganun po ba? O sige, pupunta po kami ng ubasan. Ani Allison na tumingin sa akin. Magpalit tayo ng damit dahil tutulong tayo sa pag-ani. Sambit niya tinalikuran ako. Mabilis naman akong sumunod sa kanya. Mapagkawang gawa ka pala? Saad ko habang sinasabayan siya sa paglalakad. Oo, pwede na nga ako magsilbi sa mga tao dahil sa pagiging mapagkawang gawa ko. Piloso po niyang sabi at binilisan ang paglalakad. Mag long sleeves at pants ka nang hindi ka matusta. Hindi dun pwede ang sando at shorts. Sayang yung kutis mo kung mabibilad ka lang. Anyat pumasok na sa kwarto niya. Yes, ma'am. Sumaludo ako sa kanya ngunit inirapan niya lang ako. Nasa kaliwa lang ang guest room kung saan ako tumutuloy. Kaya't pumasok na rin ako at naghanap ng long sleeve at pants sa closet. Binilisan ko ang kilos ko para masalubong ang paglabas niya sa kwarto. Sumandal ako sa gilid at kinatok ang pinto ng kwarto niya. Ali, tara na. Binuksan niya naman kaagad ang pinto. Nakasuot siya ng isang maluwag na sweater at makapal na pajamas. May sombrero na rin siyang suot sa ulo. Kahit anong isuot ng babaeng to, bagay na bagay sa kanya. Wala tuloy sa sariling pinasadahan ko ng dilang labi ko tapos ay kinagat yun. Sus mio, Gabriel, napakainit. Huwag mo akong simulan. Palatak nito sa akin. Hindi kaya dahil hot lang ako? Apektado ka sa karisma at apil ko. You're attracted to me. Mukha mo, no? Tabing at maraming kailangan gawin. Tinabig niya ako't nilampasan. Sumunod naman agad ako sa kanya. Lalagyan ko ng towel ang likod mo, baby. Sambit ko na, kinatigil niya. Nilingon niya ako at tinaasan ng isang kilay. Ano ako, bata? Taklesan niyang tanong habang turo-turo ang sarili. You're my baby. Nagpapakyut kong sabi. Automatic ko tuloy na namula ang buong mukha niya.
Mabilis siyang nagbawi ng tingin at patakbo kong iniwan. "Hey, baby, wait for me." Natatawa na lang akong humabol sa kanya. "Ibinilin ka sa akin ni Tito kaya't kailangan kitang alagaan at bantayan." Dagdag ko nang makahabol sa kanya. Ni hindi na wala ang pilyong ngiti sa labi ko. "I can handle myself, okay? Hindi ko kailangan ng caregiver." Suplada niyang giit. "Talaga ba? Pero masarap ang inaalagaan. Lalo na't gwapong mag-aalaga sa'yo." "Ay, ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga." Akma niya na naman sana akong tatakbuhan nang hawakan ko siya sa siko. Pinagapang kong kamay ko sa palad niya at pinagdao pa mga kamay namin. Binabawi niyang kamay niya sa akin kaya't hinigpitan ko ang hawak sa kanya. Dahil gusto kong maglakad kami ng naka-holding hands. "Bitawan mo nga ako." Nagbabanta niyang sabi. "What if ayoko? Anong gagawin mo?" Nangahamong tanong ko sa kanya. "Babayagan lang naman kita." Anya. "I know how to defend myself." Ikaw, kaya mo bang protektahan ang sarili mo oras na panghimasukan ko ang buhay mo? Makahulog ang tanong ko sa kanya. "Hindi ako nakikipagbiruan na. Bitaw na. Baka kung anong isipin nila sa atin eh. Ayokong makita tayo ni Papa at baka kung ano pang isipin niya sa atin." Sumusukong saan niya ngunit ayoko talagang bitawan ng kamay niya. "Hayaan mo na ako. Pa-birthday gift mo na lang to sa akin, Malambing kong request. Bigla namang lumambot ang ekspresyon ng maganda niyang muka, kasabay ng pagbuga niya ng hangin. "Okay, pero ngayon lang to Bawal mo na tong gawin sa susunod." Mababa ang tonong kondisyon niya. "I can't promise. Tara na." Nagpatiuna na ako at dahil magka-holding hands kami, ay sumunod na rin siya sa akin. "Lalakarin lang ba natin ang papunta ron? Hindi ba tayo mangangabayo?" Kapag kuway tanong ko nang makalayo na kami sa bahay nila. "Sa kwadra tayo dediretso. Malayo-layo rin ang ubasan eh. Mga 40 to 50 meters din ang layo. Kaya't mangangabayo tayo. Pero ang tanong ko, marunong ka ba?" "Yup. Ikaw, marunong ka bang mangabayo?" Tanong ko sa kanya. "There's something in my mind and it's kinda dirty." Nangunot naman ang noo niya. "Siyempre, laking hasyenda kaya ako." Mayabang at kumpiyansa niyang sagot. "Sa kabayo ka lang ba marunong umangkas?" Tanong ko sa kanya. "Marunong din ako magmaneho ng motor." Ako kaya? Kaya mo rin ba akong manihuhin?" Sa naging tanong ko ay napahinto siya at matalim ang mga matang tumingin sa akin. "Bakit? Wala naman akong ibig na sabihin. Ikaw marumi ka masyado mag-isip. Berde ka." Tatawa-tawang saad ko. "Hindi na ako minor de edad. Wala man ako naging nobyo pero hindi ako mangmang sa mga ganyan. Huwag mong i-deny. Iyon ang tinutukoy mo." Paratang niya. "Alin bang yun ang sinasabi mo?" Maang-maangan kong tanong pero imbis na sumagot ay pinamulahan lang siya. Tapos ay inirapan ako. Hindi na siya nagsalita pa hanggang sa marating namin ang kwadra ng mga kabayo. "Kailangan yata isang kabayo lang gamitin natin." Question ko. "Nek-nek mo no? Mangyayapos ka lang kaya gusto mong gumamit ng isang kabayo. Sorry Mr. Sarmiento pero hindi pwede no." Inirapan niya ako bago sa akin iabot ang tali ng kayumangging kabayo. "Tara na Tari, iwan na natin ang isa dyan." Pagkausap niya sa puting kabayo na sinakyan at pinatakbo niya. "Ali, sandali!" Nagmamadali akong umangkas at humabol sa kanya. "Huwag mong patakbuhin ng mabilis at baka mahulog ka. Ayokong sa lupa ka lang babagsak. Gusto ko sa akin." May kalakasang saad ko dahil 2 metro din ang layo niya sa akin. Ang bilis niya kasing magpatakbo ng kabayo niya. Palibhasa'y hasa samantalang ako medyo nangangapa na dahil matagal ng panahon na rin ang huling umangkas ako sa kabayo. Pero imbis na makinig sa akin ay mas pinatakbo niya pa ang kabayo niya. Pasaway, naisatinig ko na lang. Itinabi ko sa nakataling kabayo ang kabayong pinagamit niya sa akin nang makarating ako sa ubasan. Marami na ang naaani pero hindi pa rin ubos sa mga aanihin. Hinanap ko kagad si Ali kaso hindi ko siya matagpuan. Miss, nakita mo ba si Allison?"
Tanong ko sa isang dalaga na isinasalansan ng mga basket na may mga lamang ubas. Miss? Untag ko rito. Tulala na kasi ito. Ay, sorry sir. Nandun po sa pinakadulo si senyorita. Sagot nito. Nagpasalamat naman ako dito at tinahak ang daan na itinuro sa akin ng dalagang napagtanungan ko. Napangiti na lang ako nang makita siyang nag-e-enjoy habang namimitas sa mga ubas. Paminsan-minsan pa siyang sumusubo. Di mo man lang ako hinintay. Nakalabi kong reklamo sa kanya nang makalapit. Kasalanan ko ba kung mabagal ka? Pabalang niyang sagot nang hindi man lang ako tinatapunan ng tingin. Kumuha ko ng basket at gunting tsaka namitas na rin. Nga pala, nakapagpaalam na ba sa'yo si Tito Joaquin? Tanong ko na kinahinto niya sa pagpitas. Ngumunguya siya nang humarap siya sa akin. Mukha kang pufferfish. Natatawang sambit ko. Kesa naman sa'yo na mukhang vampire sa sobrang putla. Ano pala yung sinasabi mo na nakapagpaalam sa akin si Papa? Bakit? Nagsabi ba siya sa'yo na aalis siya? Anyat ibinababa muna ang basket niya na puno ng mga pinitas na ubas. May kailangang asikasuhin si Tito Joaquin sa kumpanya niyo. It's an urgent. Nag-offer ako ng tulong kaso tumanggi si Tito. Dahil may solusyon na raw ito. Hindi pa pala si Tito nakakapagpaalam sa'yo? Ano na naman kayang naging problema sa kumpanya? Mahina niyang tanong. Sabihin na lang natin nagkaroon ng anay at kailangan niyong linisin ang papa mo. Sana lang maging maayos ang lahat. Nag-aalalang sambit niya. Ibinaba ko muna ang hawak at marahang tinapik ang braso niya. Madali lang na maayos ng papa mong problema sa kumpanya dahil magaling si Tito. Don't worry. Kapag may nangyari man na hindi inaasahan, mabilis akong sasaklolo. Ngumiti ako sa kanya tsaka siya pinikitan ng mata. Magtrabaho na tayo para marami tayong matapos. Sabi ko sa kanya. Tumango naman siya takma nang dadali ng basket niya sa pinaglalagyan ng mga naani ng pigilan ko siya. Ako na. Pagpipresenta ko at kinuha ang basket sa kamay niya. Nagpatuloy kami sa pagpitas hanggang sa matapos. Ikakarga na sa truck ang mga ubas at kulang ang malalakas na lalaking kargador. Kaya't nagpresenta akong tumulong. Hinubad ko ang sweater at ang sombrero. Rinig ko ang impit na tili ng ilang kababaihan nang simulan kong pagbubuhat. Napangiti na lang ako nang mahuli kong nakatingin si Allison sa akin. Nahihiya siyang nagbawi ng tingin at nagbisi-bisihan sa ginagawa. Parang kamati sa sobrang pamumula. Mahinang usal ko at nag-focus sa ginagawa. Allison Lopez point of view. Nasapo ko ang pisngi ko nang tumalikod na sa akin si Gabriel. Sobrang init ng mukha ko. Kung bakit ba naman kasi hindi kaagad ako umiwas nang tanggalin niya ang long sleeves niya. Tuloy nahuli niya akong nakatingin sa 6 na tipak niya sa tiyan. Sobrang gwapo na. Ang ganda pa ng katawan. Mukhang alagang-alaga. Ay, ang sarap niyang pagpantasyahan. Sana'y mapansin niya ako. Rinig kong saad ng isang babae na may kasamang tulad nito ay namamangha din sa pisikal na anyo ng lalaking to. Istrikta ko silang nilingon. Oras ng trabaho, hindi ba? Tanong kong ikinayo ko nilang 4. Pasensya na po, senyorita. Chorus nilang sambit. Ayusin niyo mga ginagawa niyo. Huwag niyong pagpantasyahan ng pagmamay-ari ko na. Bigla akong nangunot sa mga salitang nabitawan ko. Bakit ko ba yun nasabi? Ay, nahilot ko na lang ang sentido ko. Buisit kasing lalaking to eh. Bakit kailangan pa niyang magtanggal ng damit? Pwede namang maghakot ng hindi nagtatanggal ng pangitaas. Pasensya na po ulit, senyorita. Hindi po namin alam na nobyo niyo po siya. Hindi na po mauulit. Nahihiya nilang paghingi muli ng despensa. Tumango lamang ako sa kanila. First time kong magsungit sa mga nagtatrabaho dito sa asyenda. Nang dahil kay Gabriel, nagawa kong sungitin at pagalitan yung mga babae kanina. Bakit ba ganitong epekto sa akin ng lalaking yun? Ipinilig ko na lang ang ulot inasikaso mga dapat asikasuhin. Sakto natapos sa pagkarga nang dumating ng pananghalian. Bumaba ng pick-up si Papa at lumapit sa akin. Nagmano ako sa kanya at humalik sa pisngi. Aalis daw po kayo? Tanong ko kagad. Oo anak, mamayang gabi. Mga 1 linggo lang naman siguro ako doon. Maglalabas din ang bagong produksyon ng mga ubas natin.
Kaya't baka lumagpas ang 1 linggong pananatili ko sa Maynila. Hindi ka naman mabuburyong dito anak dahil kasama mo si Gabriel. Huwag ka na muna sanang bumalik sa bayan. Ibilin mo muna ang negosyo mo doon dahil mas kailangan ka rito. Sa susunod na araw na ang sahod ng mga tao natin. Sa iyo ko na iaasa ang pagpapasahod sa mga tao natin. Nasa safe ang pera. Alam mo naman ang password nun. Mahabang bili nito sa akin. Sige po papa, mag-iingat kayo doon ha. Tatawag-tawagan niyo po ako. Ngiting sambit ko. Tumango naman sa akin si papa. Sabay na rin kaming nagtungo sa pinaglatagan ng mga pagkain. Lahat kami nagkamay sa pagkain at hindi maubos-ubos ang usapan. Mas lalo yatang gumaganda ang senyorita. Kaya naman magpahanggang ngayon in love pa rin sa inyo si Mayor Zamora. Natuon ang atensyon ko sa babaeng nagsalita. Muntik pa akong mabilaukan sa sinabi nito. Bakit? Nandiligaw pa rin ba sa iyo ang mayor ng probinsya natin anak? Tanong sa akin ni Papa. Napatingin pa muna ako kay Gabriel na seryoso ang mukha habang nakatingin sa akin. Ni hindi siya kumukurap. Bakit parang bigla akong isinalang sa hot seat? Matagal na po yun pa. Tsaka hindi ko na po nakikita si Alex. Magmula nung naging abala ako sa negosyo ko sa bayan. May pag-asa ba sa'yo ang lalaking yun kung sakaling magkita ulit kayo? Seryoso pa rin si Gabriel. Ano bang problema ng lalaking to? Wala. Hindi naman siya yung mga tipo ko. Sa sinabi ko'y bigla na lamang siyang ngumisi. Bakit? Sino bang tipo mo? Ako ba? Tanong niya. Nakagat ko nilang biglang ibaba kong labi at mariing napapikit. Dahil naging tampulan tuloy kami ng tukso. Maging si Papa panay ang pang-aasar sa akin. Magandang tanghali. Natuon ang mga mata naming lahat sa lalaking bumate. Mayor, pinag-uusapan ka lang namin Natatawang turan ni Mang Alfonso, isa sa mga tauhan na pinagkakatiwalaan ni Papa. Ganun po ba? Naku sana hindi naman pangit ang pinag-uusapan niya tungkol sa akin. Pagbibiro nito, rinig ko ang pag-ismid ng kaharap ko. Biglang sumama ang mukha niya. Nawala yung masaya niyang aura kanina at napalitan ng pagkabanas. May kailangan ho ba kayo, Mayor? Tanong ni Papa matapos si Mang Alfonsong umiling. Lumapit naman muna si Alex kay Papa at nagmano. Tuloy ay umismid na naman ang lalaking nakaharap ko na ngayon ay masama ang tingin kay Alex. Nabalitaan ko ho kasi na dumating ang dalaga niyo. Kaya't dumalaw po ako para kamustahin siya. Magalang nitong sagot kay Papa. Okay naman siya. May nag-aalaga na sa kanya kaya hindi siya mapapano. Nasagot ko ng tanong mo umalis ka na. Seryoso at puno ng lamig na sabat ni Gabriel. Alex, pwede ba tayong mag-usap? Kailangan ko na siyang patigilin na dahil ayokong maging laman na naman ng chismis. Kailangan kong sabihin na wala talaga siyang pag-asa sa akin. Dahil bukod sa ayoko sa politiko, ay hindi ko rin gustong ugaling meron siya. May pagkadiktador kasi siyang tao at iyon ang pinakang ayoko. Yung hindi pa man kami, dinidiktahan na ako. Red flag si Alex para sa akin, kaya ako rin talaga siya iniiwasan noon pa man. Alison, umiling sa akin si Gabriel. Nakikita ko ang pagtutol sa mga mata niya ngunit hindi ko naman pwedeng tanggihan si Alex sa harap nila dahil mapapahiya naman yung tao. May kailangan lang kaming pag-usapan. Ngumiti ako sa kanya upang makampante siya. Bumuntong hininga lamang siya bago tumango na halatang napipilitan. Excuse me lang po Papa. Paalam ko sa kanila. Nagpaalam din naman si Alex bago sa akin sumunod. Ramdam ko mga matang nakasunod sa akin. Bakit pakiramdam ko? Nagsiselo siya kay Alex. At saka bakit ako nagpapaliwanag sa kanya hindi ko naman siya nobyo? Alison, are you okay? Oh, sorry, may iniisip lang kasi ako. Hinging paumanhin ko. Tumikim ako at sinalubong ang mga mata niya. Matamis siyang ngumiti sa akin at akmang hahawakan ako sa kamay nang umiwas ako sa kanya. Alex, pasensya ka na pero hindi talaga kita mapagbibigyan. Sana tigilan mo na dahil hindi talaga tayo magiging pwede. May iba na akong gusto
Actually, noon ko pa siya gusto kaya siguro hindi ako nagpapapasok ng lalaki sa buhay ko. Dahil hinihintay ko pa rin siya. I'm sorry pero hindi magiging ikaw. Matapat kong sabi. Gumuhit ang sakit sa mga mata niya. Yung lalaking pumigil sa'yo kanina, siya ba? Hindi ko malaman kung galit ba ang tono niya o malungkot dahil napakaseryoso ng tinging ibinibigay niya sa akin. Bigla tuloy akong kinabahan lalo na nang magtangis ang bagang niya. Matagal akong naghintay sa'yo. Umasa ako. Nag-effort pero hindi pa rin naging sapat sa'yo. Ano bang meron sa lalaki yun? Magaling ba siya kaya mo nagustuhan? Bakit hindi mo ako subukan? Mas magaling ako sa kanya. Nagalit ang mukha niya at mahigpit akong hinawakan sa braso. Aray Alex, nasasaktan ako. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang may malakas na kamay ang humila kay Alex at bumulagta na lang ito bigla. Gabriel! Nanubig biglang mga mata ko nang makita siya. Sira ulo ka? Sinong nagbigay sa'yo ng permiso na saktan ang reyna ko? Nagtangis ang bagang na tanong niya kay Alex habang sinusuntok ang mukha niya. Gabriel, tama na! Nanginginig ang mga kamay na hinawakan ko siya sa braso. Umamo bigla ang mukha niya nang makita ang takot sa mga mata ko. Umiling ako sa kanya kaya't lumuwag na ang hawak niya sa kwelyo ni Alex na hindi na magawang pumalag pa dahil halos mabasag na ang mukha nito sa lakas ng mga suntok na ibinigay dito ni Gabriel. Dumating si Papa kasamang ilan sa mga tao niya. Alisin niyo ang lalaking yan dito at baka magdilim lalong paningin ko. Baka mawalan pa kayo ng bulok na mayor. Utos ni Gabriel sa mga tauhan ni Papa. Mahigpit niya akong niyakap at inalo-alo. Sinabi niya kay Papang nasaksihan kaya't maging ang nag-iisa ko na lamang na magulang ay nagalit kay Alex. Iuwi mo na ang anak ko, iho. Ako nang bahala rito. Utos ni Papa na agad namang sinunod ni Gabriel. Nakaalalay siya sa akin hanggang sa makasakay kami sa alaga kong kabayo. Napaigdad ako bigla nang maramdaman ang likod kong matigas niyang dibdib, maging ang mga tipak niya sa tiyan. Nasa iisang kabayo lang kami nakasakay, kaya talagang magkadikit ang mga katawan namin. Bulta-bultahing kuryente ang biglang dumaloy sa katawan ko nang pumulupot ang isa niyang kamay sa bewang ko. Ramdam ko rin ang hininga niya na dumadampi sa leeg ko. Wala sa sariling napalunok ako nang humigpit ang yakap niya sa akin mula sa likod nang patakbuhin niya ang alaga ko. Nakauwi na kamit lahat pero tulala pa rin ako. Hindi dahil sa ginawa ni Alex, kung hindi dahil sa pagdampi ng labi ni Gabriel sa leeg ko bago siya bumaba kanina at alalayan ako. Napakainit ang labi niya, nakakapanghina ng tuhod. Natauhan lang ako nang marinig ang boses niya sa labas. Kumakatok siya kaya't bumangon ako at pinagbuksan siya. Dinalhan kita ng hapunan para hindi ka na bumaba pa. Matamis ang ngiting sambit niya. Nakakahawa ang ngiti niya kaya't maging ako'y napangiti na rin. Nilakihan ko ang pagkakabukas ng pinto at pinaunlakan siyang pumasok. Bakit parang ang dami naman itong pagkain dinala mo? Tanong ko nang ipatong niya sa mesa ang tray ng pagkain. Dahil dalawa tayong kakain. Malambing niyang sabi at hinawi ang ilang hibla ng buhok ko na humaharang sa mukha ko. Ang ganda-ganda mo. Anyang nagpainit sa magkabila kong pisngi. Okay ka na ba? Tanong niya kapag guwan. Oo, salamat pala. You're welcome. Natakot ba kita kanina? Masuyo niyang tanong. Umiling ako at tinanggap ang plato na nilagyan niya ng pagkain. Hindi naman. Tipid kong sagot. Hindi ka na niya malalapitan pa dahil nag-file kagad ng kaso ang papa mo. Para na rin sa protection mo. Once na magpakita siya ulit, sisirain ko hindi lang ang mukha niya, kung hindi maging ang iniingatan niyang pangalan na unti-unti nang nadudumihan. Tipid lang akong ngumiti. Ayoko na kasing pahabain pa ang usapan, lalo na tungkol sa nangyari kanina. May plano ka bang gawin bukas? Pagbabago niya ng usapan. Marahil ay napansin niyang ayoko ng pag-usapan pang nangyari kanina. Wala naman, bakit mo nga pala naitanong? Gusto ko sanang maligo tayo sa may ilog. Doon sa dati nating nilalangoyan ng mga bata pa tayo. Isa rin kasi ang spot na yun sa mga namimiss ko rito eh. O sige, huling ligo ko doon ay nung umalis ka. Bakit mo nga pala ako noon iniwan? Bakit ka nalang biglang nawala?
ni hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Magkaibigan naman tayo noon kaya't sana kahit papano nagpaalam ka na aalis ka na. Nalungkot kaya ako noon. Naghintay ako kaso walang bumalik hanggang sa nagsawa na lang ako at biglang nagalit sa'yo. Kasi yung pangako mo sa akin noon, hindi mo naman tinupad. Sa wakas ay natanong ko na rin sa kanya mga katanungang gusto ko nang mabigyan ng sagot. I had a cancer, leukemia. Kailangan kong magpa-chemotherapy para malabanan ng cancer cells. Halos 3 taon din akong nagpabalik-balik sa ospital. Hindi ako nagpaalam dahil traidor ang sakit na cancer. Ayokong umasa ka na babalik ako dahil baka hindi ko magawa. Baka hindi ko matupad. Natakot ako kaya hindi ako nagpaalam sa'yo. I'm sorry. Pero ngayon okay na. Hindi na ako aalis. Malaya na ako sa sakit. Cancer survivor ako. At proud akong sabihin isa ka sa mga naging lakas ko. Sinabi ko sa sarili ko na babalikan yung kaibigan ko na nagbigay paghanga sa akin. Ngayon ko tutuparin yung pangako ko sa'yo na hindi kita kailanman iiwan. Dito lang ako sa tabi mo. Nanubig ang mga mata ko sa nalaman. Sana, sinabi mo naman para nadamayan kita. Magkaibigan tayo, hindi ba? Bumagsak ang luha sa mga mata ko nang maagap niyang pinahid. Tapos na yun. Ang isipin natin ay ang ngayon. Masyado tayong nagiging emosyonal. Kumain na nga lang tayo. Hinaplos niya ang pisngi ko at hinagkan ako sa noo. Naipikit ko ang mga mata ko at di namang muling paglapat ng labi niya sa balat ko. Kumain na rin kami matapos yun. Magpahinga ka na. Inalalayan niya ako sa paghiga na para bagang meron akong sakit. Nilagyan niya ako ng kumot at dumukwang upang patakan ng halik ang aking noo. Good night, sweet dreams. Hinaplos niya ang buhok ko bago kunin ang tray at tumalikod na sa akin. Sinundan ko siya ng tingin at bago niya sara ng pinto, ay ngumuso siya sa akin at kumindat. Nasapo ko na lang magkabilaan kong pisngi na nagiinit na naman. Napangiti ako. Ang sarap ng pakiramdam ko ngayon. Yung tampo na may konting galit ko sa kanya ay para bang nilipad ng hangin dahil otomatikong nawala nang ipagtapat niya ang mga nangyari. 10 taon ako noon nang bigla siyang naglaho kasamang pamilya niya. Nakakahanga ang lakas at katatagan niya dahil mahirap labanan ng traidor na sakit na dumapo sa kanya. Salamat sa Diyos at nakaligtas siya at nakawala sa nakakatakot na sakit na yon. Ipinikit ko ang mga mata at hinayaang hilahin ako ng antok. Kinabukasan ay sunod-sunod na tawag ang nagpagising sa akin. Inaantok akong bumangon upang kunin ang cellphone ko sa bag at saka yun sinagot nang makitang si Lucy ang tumatawag. Bruha ka? Hindi ka man lang sa akin nagpaalam na aalis ka? Wala tuloy akong libreng breakfast. Palatak nito sa akin. Ang gandang bungad naman, grabe. Magkarinderya ka na lang. Marami ka namang ipon Kala ko naman kung ano na. Ay sigaw talaga Lucy. Sarap-sarapan ng tulog ko Napapakamot ulong reklamo ko sa kanya. Ayoko sa karinderya. Mas masarap kumain kapag libre. Day off ako ngayon, kaya pupunta ako dyan sa inyo. Girl, paghanda mo naman ako ng agahan kay Manang Minerva. Okay, bye. Love you. Ibinaba niya ang tawag pagkasabi nun. Kahit kailan talaga. Naiiling na lang ako nang ibalik ang cellphone sa bag. Nawala na yung antok ko dahil sa matinis na boses ni Lucy. Kaya tumayo na ako at pumasok sa banyo. Naghilamos ako't nagsipilyo bago bumaba. Bakit ikaw ang naghahanda ng agahan? Taka kong tanong kay Gabriel nang madatnan siya sa kusina na naghahanda ng agahan. Dahil gusto kong paghandaan ka. Kung noon, prinsesa kita. Ngayon, reyna na kita. At ang reyna, dapat pinagsisilbihan. Sige na, maupo ka na. Malapit na itong matapos. Ipinaghila niya ako ng bangko at inalalayan pang maupo. Okay. Nakangiti kong sabi at ipinatong ang kamay sa ibabaw ng lamesa. Pinagmasdan ko siya hanggang sa matapos. Tinanggal niya ang apron kaya't bumungad sa akin ang 6 na pandesal niya sa tiyan. Required ba talaga na maghanda ng agahan topless? Taas ang isang kilay na tanong ko sa kanya. Yup. Simple niyang tugon. So kapag akong maghahanda, topless din?
Oo, pero kapag tayong dalawa lang. Ayoko kasing may ibang makakakita dyan. Inginuso niyang harapan ko kaya't nag-init kagad ang mukha ko. Niyakap kong sarili ko dahil parang minamanyak ako ng lalaking to. Humagalpak naman siya sa ginawa kong pagtakip sa sarili ko. Huwag mong takpan, wala namang makakakita. Mangiyak-ngiyak pa sa kakatawa niyang sabi. FYI may maipagmamalaki ako, kaya't huwag kang magsalita ng tapos dyan Baka nga maglaway ka pa kapag nakita mo to Baka nga, pwede bang patingin? Gabriel naman Maglagay ka na nga lang ng pagkain dito sa hapag at kanina pa akong nagugutom. Okay. Kumindat siya bago nagsali ng pagkain sa plato. Pakiramdam ko tuloy para nang sasabog ang puso ko sa malulutong niyang tawa. Ang sarap kasi talaga sa tenga ng tawa at ngiti niya. Malinaw kong nakikita ang pantay niyang mga ngipin singputi ng singkamas. Yung buto niya rin sa leeg na gumagalaw kapag tumatawa siya. Talaga namang nakakadala. Shucks! Nakakaramdam ba ako ng pagnanasa? Ipinilig ko ang ulot sinitang sarili. Kay aga-aga Alison! Enjoy your meal. Kumindat na naman siya nang ilagay niya sa harap kong pinggan na merong sinangag at hotdog, binating itlog at ham. Gusto mo ba ng kape? Malambing niyang tanong. Wag na, baka lalo lang akong pagpawisan. Tanggi ko. Tumango naman siya't naupo sa katabing silya. Anong oras pala tayo maliligo sa ilog? Tanong ko matapos sumubo ng pagkain. Mamayang hapon na lang. Pumunta kasi ako doon kanina para sana mag-set ng tent. Para mapagpahingahan mo kapag napagod ka na sa kakalangoy. Kaso may mga naliligo. Kung ganon, maaga kang gumising? Namamangha akong tanong dahil medyo malayo rin ang kinaroroonan ng ilog na pinuntahan niya. Yup, nakangiti niyang tugon. Say napanganga na lang ako nang tumapat sa bibig ko ang kutsara na merong sinangag, hotdog at itlog. Masarap ba yung hotdog at itlog ko? Tanong niya na may ngisi sa labi. Nabulunan tuloy ako ng dahil sa mga kalokohan niya. Nataranta naman siya at binigyan ako ng tubig. Nang makainom ay hinampas ko siya sa braso. Loko ka? Nabulunan tuloy ako. Reklamo ko. Mas mabubulunan ka kapag natry mo yung 7-inch. Mabilis kong tinakpan ng bibig niya nang pumasok bigla dito sa dining area si Manang. Pinandilatan ko siya at sinenyas ang umayos dahil nakakahiya naman kay Manang. Gusto mo bang mamatay? Mahina ngunit madiin kong sambit. Nang umisi siya sa akin matapos kong alisin ang kamay ko sa bibig niya. Oo naman, pero dapat sa sarap. Pabulong niyang sagot sa mismong tenga ko. Nag-init na lang biglang buong mukha ko sa naging sagot niya. Lokong to. Oh, Alison, bakit namumula ka? Takang tanong sa akin ni Manang nang magawing mga mata niya sa mukha ko. Oo nga naman Ali, bakit ka nga ba pinamumulahan? Ngiting asong segunda nitong siraulo kong katabi. Ang sarap niyang katukan leche. Wala naman po Manang. Medyo mainit lang po. Ha? Hindi naman Ang presko-presko nga rito. Kunot noong saad ni Manang kaya't ang katabi ko. Natatawa na naman. May ibang rason Manang. Pero sa amin na lang yun. Kain po pala Manang. Nanlaki ang butas ng ilong ko sa mga pinagsasasabi ng lalaking to. Tahiin ko na lang kaya yung bibig nito nang manahimik na. Salamat na lang iho pero nag-agahan na ako. Hala sige, mag-enjoy kayo riyan. Maiwan ko na kayo dahil marami pang gagawin ko. Paalam nito sa amin. O sige po. Hinintay ko lang na makalabas si Manang at nang mawala na ito sa paningin namin, ay tinadyakan ko ang paa niya. Ouch babe! Masakit! Daing niya. Babe, your ass! Inirapan ko siya bago ipagpatuloy ang pagkain. Mag-isa kang maligo sa ilog mamaya dahil hindi na ako sasama sa'yo. Ali naman, sorry na. Nagbibiro lang naman ako Ang cute mo kasi kapag namumula ka. Para kang yung may angry bird. Gabriel! Mabilis siyang lumayo sa akin nang akma ko sana siyang babatuhin ng pinulot kong tsinelas. Awat na, sorry na.
Lumapit siya at hinuli ang kamay ko na may hawak ng tsinelas. Kinuha niya yon kasabay ng pagluhod niya at pagbalik nun sa paa ko. Ay nako, ang rupok mo Alison. Nagmisula ka lang Cinderella, bumigay ka na kagad. Maggalit-galitan ka naman ng mga ilang minuto pa. Hiyaw ng isip ko. Tara na, masama daw paghintayin natin yung pagkain eh. Iginiya niya ako pabalik sa upuan at kinuhang kutsara at tinidor. At parang bata akong sinubuan. Ako namang si Utu-Uto, panayang subo at nguya. May kapangyarihan yata tong lalaki na ito dahil parang niya akong hinihipnotismo. Sunod-sunuran ng persona. Pwede ko bang magamit yung ilang gamit ni Tito sa pag-workout? Tanong niya sa akin. 2 oras na rin nang matapos kaming kumain. Magpapapawis muna ako bago maligo. Dagdag niya. Oo naman. Katabi ng living room yung kwarto na pinag-workoutan ni Papa. Style transparent nga lang yung kwarto. Okay lang ba sa'yo yun? Yup, mas okay yun. Para makita mo yung hard work ko. Kumindot siya sa akin at pinusil ang ilong ko. Pagak na lang akong tumawas sa kanya. Busuhan mo ko ah. Pahabol niya nang tumayo at tumakbong palayo sa akin. Napailing-iling na lang ako. Katulad pa rin siya ng dati. Maloko at mapang-asar. Alison, iha, may naghahanap sa'yo sa labas. Lucy daw ang pangalan. Tawag sa akin ni Manang. Tumayo naman ako at lumabas ng dining para salubungin ng kaibigan kong dumayo lang para makikain ng agahan. Good morning, girl. Kamusta? May pagkain pa? Oo, nasa hapag. Tara. Yee! Thank you, friend. Napapalakpak na sumunod siya sa akin. Si Manang bang naghanda ng mga ito? Tanong niya nang matapos kong initin yung tira sa mga niluto ni Gabriel. Hindi, si Gabriel ang naghanda ng mga to. Sagot ko. Nangunot naman ang noon ni Lucy dahil hindi niya kilala si Gabriel. Never ko rin kasing ikinuwento sa kanyang tungkol sa kauna-unahang best friend ko noon. Sino namang Gabriel na nariyan? Boyfriend mo? Bakas ang pagtataka sa tono niya. Kababata ako. Matali kaming magkaibigan noon. He made a promise at ngayon niya yung tutuparin. Yun lang, walang label. Wala. Tipid kong sagot. Gusto kong sabihin na wala pa kaso aasarin niya lang ako kapag sinabi ko yon. Baka rin ipagkakanulo ako ni Lucy kapag sinabi kong wala pa sa ngayon. Akma ko na sanang tatalikuran si Lucy para ipagtimpla siya ng kape. Nang bigla na lang sumulpot si Gabriel na topless pa rin. Girl, yung kape ko. Nandito na yung pandesal. Kape na lang ang kulang. Kinikilig na bulong sa akin ni Lucy. Hi, I'm Lucy and I'm single. Pagpapakyut niya ngunit nilagpasan lang siya ni Gabriel. I'm Gabriel, Alison's soon-to-be husband. Tsaka lang niya pinansin si Lucy nang kabigin niya ako at idikit sa kanya. Ewan pero parang may kung anong kumiliti sa puso ko nang sabihin niya yon. Ay, sayang. Bet pa naman kita. Pero sige, best friend ko naman ang magiging misis mo. Swerte mo dyan dahil virgin pa yan. Lucy? Pinandilatan ko siya pero ang gaga, tumawa lang. Ayoko na pala girl ng kape, gatas na lang. Wala ka bang mga kamay at paa? Masungit na tanong ni Gabriel kay Lucy. Excuse me? Napamaang na lang ang kaibigan ko sa sinabi ni Gabriel. Sasawayin ko sana siya nang halikan niya ako sa labi at sa mismong harap talaga ng kaibigan ko. Sorry pero hindi siya pwedeng gumawa ng mga gawaing bahay hanggat nandito ako. May mga katulong, silang magsisilbi sa'yo. Let's go love, bantayan mo ako habang nag-workout. Kinindatan niya ako bago ko buhatin at dalhin sa silid kung saan siya nagpapapawis. Ano ka ba naman? Bakit mo naman ginanon yung kaibigan ko? Hinampas ko siya sa braso nang ibaba niya ako. Hindi ka niya katulong. Tsaka kaya naman niya. Bakit kailangan pang iutos sa'yo? Gab, best friend ko yun. Ano ka ba? Mamaya niyan magtampo sa akin yung tao. Tsaka bisita ko siya ngayon. Pwede ba? Bumalik tayo rin at humingi ka ng dispensa. Fine. Pero dapat may premyo ako makukuha. Kondisyon niya. Anong premyo naman ang gusto mong makuha? Your lips
and your soul. Nangaarok niyang sabi. Napalunok na lang ako nang nakawan niya ako ng halik sa labi bago dumistansya. Let's go. Hahayaan na kita sa best friend mo. Pero promise mo na hindi ka magpapakapagod. Tandaan mo, Reyna ka at hindi ka tulong. Yes, master. Nakalabi kong pagpayag nang matapos na. I like that. Kumindat na naman siya sa akin. Oh, ba't kayo bumalik? Akala ko ba magsosolo kayo? Nagulat pa si Lucy sa pagsulpot namin. Siniko ko naman si Gabriel. Pasensya ka na kanina. Naku, okay lang yun. Wala yun sa akin. Natutuwa pa nga ako dahil dinaig pa ng kaibigan kong Reyna. Kainggit? Basta ha, wag mo lang sasaktan tong best friend ko. Ang pangit kasi niyang umiyak. Umaalulong. Napapamuestra pa niyang sabi. Naiiling na lang na napapangiti na lang ako. Laglag ba naman? Hinding-hindi. Nakangiting sagot ni Gabriel ngunit sa akin siya nakatingin. Oh, nakakainggit talaga. Parang gusto ko na ring lumandi. May kaibigan ako. Who's single. Pwede kayo. Baling dito ni Gabriel. Talaga? Akin na number. Landiin ko. Magiliw na ibinigay ni Lucy ang cellphone kay Gabriel. Thanks! Natutuwang anya nang matapos ang nigab isave sa cellphone niya ang numero ng kaibigan. O sige na, maglabing-labing na kayo sa kung saan niyo man gusto. Huwag niyo ako intindihin rito. Aalis din naman ako para hindi makaistorbo eh. Adios lovebirds! Pinagtulakan niya kami palabas ng dining. Natawa na lang tuloy kami ni Gabriel. Wala sana akong planong magpapawis kaso nabuburyo na ako sa kakapanood sa kanya. Baka masakmal ko pa siya na hindi oras. Nakakapanglaway naman kasi yung abs niya. Tapos yung pawis parang kumikinang sa sobrang puti niya. Parang mas maputi pa nga siya sa akin eh. You're drooling. Nakangiting sambit niya na nagpabasag sa katahimikan. Baka ikaw, hindi ako. Balik ko sa kanya. Yep, I admit it. Aminin mo na rin. Aminin naman ang ano? That you're drooling. Hindi pinagmamasan ko lang yung nakatato sa may bandang dibdib mo. Hindi ko mabasa dahil maliit yung letra. Kaya akala mo naglalaway na ako sa kakatingin sa'yo. Giit ko. That's your name. With my surname. Gusto mo bang makita? Sasagot pa lang sana ako nang bitawan niyang may kalakihang dumbbell at lumapit sa akin. Read it. Ngiting utos niya sa malambing na tono. Alison Sarmiento? Nauutal kong basa. Bigla na lang naging abnormal ang tibok ng puso ko nang maghina ang mga mata namin. Pinasadahan niya ang labi niya kaya't mamasama sana yon. Can I kiss you? Paus niyang tanong. Wala sa sariling tumango ako kaya tinawid niya ang distansya ng aming mga labi. Kinabig niya ako't binuhat, tsaka isinandal sa pader. He was my first kiss. Pero dahil sa masuyo niyang halikay, natuto ako. Ipinulupot ko ang kamay sa leeg niya at gumanti sa mapupusok niyang halik sa akin. Bumaba ang halik niya sa pangako kaya't naalarma ako dahil baka kunin niya na sa akin ang perlas ng sinilangan. Hindi pa pwede, wala pa kaming relasyon. Higit sa lahat, hindi pa kami kasal. Sandali, wala pa naman tayong relasyon hindi ba para gawin to? Humahangos kong sabi nang ilayo ang mukha sa kanya. Gusto kong matawa dahil hinabol niya pa talaga ang labi ko. I'm sorry. Hinging pa umanhin niya at ibinaba ako. Can I court you? Malambing niyang tanong at inipit ang buhok ko sa tenga. Okay. Kagat-labing sagot ko. Stop it. Tinotorture mo yung halimaw sa pants ko eh. Pinasadahan niya ng hinlalaki ang labi ko upang matigil ako sa pagkagat nun. Nag-init na lang bigla ang mukha ko nang bumaba ang tingin ko sa pagitan niya. Galit yon. Napaiwas na lang ako ng tingin nang bigla yung gumalaw. Kumakaway sa'yo. Pabiro niyang sabi at ginilo pa ang buhok ko. Maliligo na ako. Maligo ka na rin. Malalaki ang hakbang na lumabas ako ng silid na yun at dumiretso sa kwarto ko. Nilagyan ko ng tubig ang tub at nilagyan ng sabon. Tapos ay nagbabadon upang maibsan ang init na nararamdaman ko. Gabriel Sarmiento's point of view.
Nakamot ko na lang ang ulo ko nang mabilis na lumabas si Allison. Huminga-hinga lang ako para ma-relax ang alaga ko. Tapos ay gumamit ako ng treadmill dahil hindi pa ako gaanong nakakapagpapawis. Nang magsawa ay tsaka ako lumabas at nagtuloy na sa kwarto ko. Naligo ako doon at pumili ng maayos na damit. Aayain ko si Allison ng date. Hindi ko maipaliwanag yung sayang nararamdaman ko nang pumayag siya na ligawan ko siya. And her lips? Damn, parang ayoko nang pakawalan. Parang gusto ko nalang idikit ang labi ko sa kanya. Nakakapanghina ng tuhod. Kung hindi niya ako pinigilan kanina, baka umabot kami sa sukdulan. Mabuti na lang at may kontrol pa ako. Nang matapos na akong gumaya ay inilagay ko sa mata ang shades at ang relos ko. Puting polo at khaki pants na brown ang napili kong suotin. Sinuklay ko ng kamay ang buhok ko bago lumabas at kumatok sa kabilang kwarto. Hi! Matamis ang ngiting bati ko sa kanya. Date tayo. Alok ko sa kanya. Okay. Nahihiyang pagpayag niya kasabay ng pag-ipit niya ng buhok sa tenga. Naglahad ako ng kamay na agad niya namang tinanggap. Sa salas ay naroroon ang kaibigan ni Allison. Pangiti-ngiti ito habang tumitipa sa hawak na cellphone. Hindi kaya yung kaibigan mo ng kachat or katext ng kaibigan ko? Bulong na tanong niya sa akin. I don't know. Kibit balikat kong sagot. Lucy! Tawag niya rito. Nagtaas naman to ng tingin at kumaway sa amin. Magde-date kayo? Tanong nito. Tumango naman si Allison. O sige, enjoy. Anito't ibinalik niya sa cellphone ang atensyon. San pala tayo kakain? Kasalukuyan na kaming nasa kotse ko nang magtanong siya. Di sa paborito mong kainan ng mga bata pa tayo. Sagot ko. Sa paborito ko? Sa Jollibee ba? Hula niya. Yup. Pero hindi na tayo mga bata. Hindi lang naman mga batang pwedeng kumain doon. Tsaka gusto ko lang dalhin ka ron. Noon kasi panay akong hingi kay mami ng perang panglibre sa'yo. Oo nga naalala ko pa na humihingi ka ng pera kay Tita Bianca para lang magmukha kang cool sa paningin ko. Nakakamiss din palang pagiging bata, no? Ang inosente natin noon. Oo. Pero ngayon, ang green-minded na natin. Sabi ko sabay tawa ng malutong. Napangiti rin naman siya. Isang oras din ang inabot bago namin narating ang sentro. Pumarada muna ako at nang makahanap ng mapaparkingan, ay inakay ko na si Allison papasok ng Jollibee. Ngunit bago kami pumasok ay nagpa-picture muna kami sa figura ni Jollibee na nasa labas. Tapos nun, ay ginawa kong wallpaper at profile picture sa Instagram at Facebook para makita nila ma'am, maging ng babaeng gusto nilang ipakasal sa akin. Naglagay din ako ng caption na, I'm her king and she's my queen. Naghanap lang muna kami ng mauupuan bago ako umorder ng pagkain. Sobra namang dami nito. Mauubos ba natin to? Gulat niyang tanong nang ilapag ko ang lahat ng menu ng Jollibee. Lahat ba ng menu in-order mo? Manghang tanong niya sabay tingin sa counter kung saan nakalagay sa itaas sa mga menu ng Jollibee. Wow ha, nagpapakakul ka na naman. Nangingiti niyang sabi at kumuha ng isang hita. Tsaka yun isinawsaw sa gravy bago papakin. Kapag hindi natin naubos, ipabalot natin para may mapapak tayo mamaya sa ilog. Kinindatan ko siya at kumuha na rin ng pagkain ko. Natatawa na lang ako dahil punong-puno ang bibig niya. Mukha na naman siyang pufferfish. Anong nginingiti-ngiti mo dyan? Puno ang bibig at tikwas pang dalawa niyang kilay na tanong sa akin. Pero imbis na sumagot ay kinuha ko ang cellphone at pinicturean ko siya. Hoy! Ang pangit ko, tigilan mo nga yan! Saway niya pero umiling ako. Dahil never siyang naging pangit. Hindi kailanman. Pag iyan pinagkalat mo babasta din talaga kita. Banta niya. Bakit naman kita ipagkakalat? Di kapag ginawa ko yun, makikita nilang kagandahan mo. Ayokong mangyari yun kaya relax ka lang. Isisave ko lang to dito sa cellphone ko. Paniniguro ko. Tumango naman siya at nag-focus na sa pagkain niya. Panay ang kwento ko habang siya talagang seryoso lang sa pagkain. Ang lakas niyang kumain pero ang liit-liit ng katawan niya. Hindi namin naubos ang pagkain kaya't pinabalot namin yun.
Nagpahangin lang muna kami sa nadaanan naming seawall bago kami umuwi. Hindi na namin nadatnan ng kaibigan ni Alice sa bahay. Nagpahinga na lang muna kami saglit bago kami pumunta sa may ilog. Sakto lang yung pagpunta namin doon dahil wala nang katao-tao. May mga binayaran kasi ako para walang maging istorbo sa moment namin ng babaeng mahal ko. Hinanda ko na muna yung tent bago ako gumawa ng apoy na magbibigay init sa paligid. Nang matapos ko ng tent ay binuksan ko ang solar at kinabit yun sa mababang puno. Napapangiti na lang ako nang sabuyan ako ni Allison. Nauna na kasi siyang lumusong sa tubig. Humarap ako sa kanya at sa harap niya mismo ay hinubad ko ang shirt at pants ko. Boxer shorts lang natira. Lumusong ako at lumangoy palapit sa kanya. Para kami mga batang naguhulihan at kung sinong mahuli, ayun ang taya. Panay siyang saboy ng tubig kaya kung minsan, nahihirapan na akong mahuli siya. Pag nahuli kita, lagot ka sa akin. Natatawang banta ako sa kanya. Kung kaya mo, be. Ganun ah. Sumisid ako at lumangoy para mahuli siya. Napangiti na lang ako nang mahuli kong isa niyang paa. Huli ka! Niyakap ko siya nang maiiyahon ko ang ulo ko. Ang bilis mo namang lumangoy. Bahagya niya akong pinalo sa dibdib. Kalaunan ay kumapit siya sa liig ko. Nagtagpo ang mga mata namin hanggang sa bumaba ang mga mata ko sa labi niyang natural ang pagiging mapula. Napalunok ako nang muling matitigan ang maamo niyang muka. Lalo na ang labi niyang bumabaliw sa akin. Tumigil sa paggalaw ang mga paa ko sa ilalim ng tubig. At iniapak ang paa ko sa ilalim. Hanggang leeg ko ang lalim ng tubig kaya't kahit na hindi ako lumangoy, ay makakarating kami sa ibabaw. Sinimulan kong maglakad habang hawak siya sa magkabilaan niyang hita. Nakatitig lang siya sa akin at tila hinihintay na hagkan ko siya sa labi. Nang makaahon, ay tsaka ko lang inangkin ang malambot at matamis niyang labi. Buhat-buhat ko pa rin siya. At dahan-dahan akong naglalakad palapit sa patag na bato. Iniupo ko siya roon nang hindi pinaghihiwalay ang aming mga labi. Mahal kita, Allison. Mahal kita noon pa. Kung natatakot ka't nagdadalawang isip ay pigilan mo ko. Saad ko ng pagdikitin ng aming mga noo. Ayoko kasing pagsisihan niya kung ano man ang maaaring mangyari sa amin ngayon. Hinihintay kita. Naghintay ako sa iyo ng 15 taon. Pinanatili ko ang pagiging malinis dahil ikaw lang ang gusto kong makasama hanggang sa tumanda ako. Tayo. Sabihin man nilang bata lang ako noon ngunit naging laman ka ng bata akong puso. At magpahanggang ngayon ay laman ka pa rin ito. Turo niya sa dibdib na nagpangiti sa akin. Hinaplos ko ang pisngi niya tsaka marahang hinagkan ng kanyang noo. Hinagkan ko rin ang tungkin ng kanyang ilong, maging ang magkabilaan niyang pisngi. Pinaghinang kong mga mata namin at matamis sa kanyang ngumiti. Sinasagot na kita. Ang pangit naman kasi na panay kahalik sa akin tapos wala namang tayo. Pero hindi ibig sabihin na porket sinasagot na kita, hindi mo na ako liligawan na. Anyang mas lalo lang nagpalawak ng ngiti sa labi ko. Oh God, bakit bang lakas ko sa'yo? Hanggang sa tumanda tayo. Liligawan pa rin kita, aking Reyna. Iingatan ko ang puso mo. Pakamamahalin kita ng sobra. Salamat. Salamat sa pagtanggap. Mahal na mahal kita. Masuyo kong pangako at muling inangkin ng kanyang labi. Binuhat ko siya at dinala sa loob ng tent. Medyo malamok kasi dito sa labas. Walang ibang pwedeng pumapak sa mahal ko kung hindi ako lang. Bawal sa akin nang makihati ang mga lamok. Dahan-dahan ko siyang inihiga nang hindi pinaghihiwalay ang aming mga labi. Naging malikot na rin ang mga kamay ko nang maglumikot ang kamay niya sa likod at sa buhok ko. Wala akong nararamdamang pagtutol. Isa pa'y mahal namin ang isa't isa. Kaya't pwede na siguro naming buuin ang magiging junior ko. Bagaman nananabik ay pinanatili kong maingat na pagkuha sa kanya. Ngunit kahit nagaano ko pa siyang ingatan, ay nasaktan ko pa rin siya. Dahil ito ang una niya. Ito ang una naming karanasan. Niyakap ko siya tikinulong sa aking bisig nang maabot namin ang 3 rurok. Kahit na gusto pa ng alaga ko ay hindi na muna pwede dahil sa pagod na ang Reyna ko.
Tinusok mo na ako kaya dapat pakasalan mo ko. Paus niyang sabi. Natawa naman ako sa sinabi niya. Kahit naman hindi niya sabihin at kahit hindi pa ito nangyayari sa amin, ay pakakasalan ko talaga siya. Dahil siya lang naman ang gusto kong maging asawa. Hinaplos kong basa-basa niya pang buhok tsaka pinataka ng mag-ang na halik ang kanyang noo. Kumawala muna ako upang kunin sa backpack na dala ko ang singsing na binili ko. 1 taon pa bago ako tuluyang gumaling sa sakit. Binili ko ang singsing na ito para lang kay Allison, para sa babaeng mahal ko. Tumabi ako sa kanya tsaka pinakita ang singsing na hawak ko. Otomatikong nanubig ang kanyang mga mata. Luha na alam kong dulot ng ligaya. Will you marry me, my love? Will you spend the rest of your life with me? Puno ng pagmamahal na tanong ko sa kanya. Dahan-dahan siyang tumango kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga luha. Pinawi ko yon tsaka siya hinagkan sa labi bago isuot ang singsing sa palasingsingan niya. Hinagkan ko ang palad niya, maging ang kanyang noo. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko sa mga sandaling to. Dahil yung pinakang pangarap ko ay pumayag na maging asawa ko. Pero wag na muna nating pag-usapan ang araw at eksaktong petsa ng kasal natin. Dahil marami pang kailangang matapos. Yung sa kumpanya ni Papa at yung sayo. Nasabi sa akin ni Papa na merong babae ang gustong ipakasal sa'yo nila tito at tita. Ipakilala mo muna ako sa kanila ng formal. Pagkatapos, tsaka natin planuhin ang kasal. Yun naman talagang plano ko, love. Naunahan mo lang ako. Ngiti kong sabi. Ngumiti naman siya tsaka isinuksok palalo ang sarili sa akin. Dito lang tayo magpapalipas ng gabi dahil hindi naman kita pwedeng isakay sa kabayo ng ganyan. Okay lang po ba sa'yo, love? Malambing kong tanong habang nilalaro ang kamay niya na ngayon meron ng suot na singsing. Ligtas naman siguro dito. Kapag kasama mo ko, ligtas ka palagi. Okay, naniniwala na ako sa'yo. Matutulog na ako. Bawal nang humirit kung hindi ka na makakascore sa akin. Mahina niyang sabi. Tumango naman ako. Copy, ma'am. Hinagkan kong muli ang labi niya. Malaki ang respeto ko sa kanya. Kahit naman hindi niya sabihin, ay hindi na talaga ako hihirit pa dahil alam kong nasobrahan ko na siya. Natulog kaming magkayakap. Binalot lang namin ng comforter ang mga hubad naming katawan nang hindi kami lamigin. Kinabukasan ay sabay kaming nagising. Isang matamis na halik ang pinagsaluhan namin bago kami tumayo. Ako nang nagsuot ng damit niya sa kanya dahil napapangiwi pa siya. Medyo hirap pang gumalaw. Tinawagan ko si Mang Alfonso para dalhin niya rito yung pick-up. Ayoko kasing isakay si Allison sa kabayo. Ilang minuto lang ay dumating na ang tinawagan ko. Nangihinayang pa si Allison sa tinake-out namin na hindi namin nakain kagabi. Nangako na lang ako na ibibili siya ng bago pagdating namin sa bahay nila. Nakaramdam ako ng konsensya at sobrang pag-aalala dahil nang makabalik ako dahil ang fast food na tinake-out ko ay inaapoy na ang mahal ko. Laking pasasalamat ko nang bumuti naman kaagad ang pakiramdam niya nang bigyan siya ng gamot ng tinawagan kong doktor. Normal lang daw ang ganito, lalo na't una ako ng mahal ko. Kinumutan ko siya nang makatulog muli matapos ko siyang punasan ng basang bimpo. Iniwan ko na muna siya saglit upang masabi sa mga magulang ko ang magandang balita. Alam ko na matutuwa sila, lalo na si Mom, na alam ang pag-ibig ko para kay Allison. Laking ginhawa ko nang sa wakas ay sumuporta din sa akin si Dad. Si Melanie daw kasi ay umatras na sa nais na kasal na ang may gusto lang naman ay ang mga ama namin. Nagdadalang tao na pala ito at matagal nang merong inililihim na nobyo. Sunod kong tinawagan si Tito Joaquin. Kinamusta ko muna siya bago sabihin ang magandang nangyari sa pagitan namin ng prinsesa niya. Sinabi nito sa akin na meron pang konting problema. 1 taon din ang inabot bago muling makabangon ang Lopez Company. Tuluyang naalis ang mga anay sa kumpanya at nabigyan ng karampatang parusa. Naipanganak na rin ng mahal ko ang anak namin na hindi namin inaasahang magiging kambal. Fraternal ang aming mga anak. At laking pasasalamat namin sa Diyos na malusog at ligtas silang nilabas ang mahal ko. Hinintay lang namin na makarecover ang reyna namin bago ganapin ang aming pag-iisang dibdib.
At makalipas nga ang 4 na buwan, ay tuluyan kaming nanumpa sa harap ng altar. Lumipas sa mga taon at muli kaming binayaan ng supling. Bagaman busy ako sa kumpanya na ipinasa sa akin ni Papa Joaquin at maging sa kumpanya ng pamilya ko, ay hindi ako ni minsan nawala ng oras sa pamilya ko. Lalong-lalo na sa mahal kong asawa. Yung pangako kong liligawan siya ay patuloy kong ginagawa at gagawin hanggang sa huling hininga ko. Bawat uwi ko meron akong bulaklak at regalo para sa asawa ko at mga pasalubong naman para sa 3 anak namin. Wakas.